Atin pong ipagpatuloy ang kwentong pinamagatan ng One Night with a Billionaire Son, Chapter 26. Sa mga oras na yon, malala ang sitwasyon ni Madam Carlota dahil sa marami itong nawalang dugo. At dahil sa walang nagmatch sa hospital, sinubukan ni Chris na tawagan si Bia dahil alam ni Chris na si Bia ang kanilang tunay na anak ni Don Sebastian at Madam Carlota. Ngunit nabigo si Chris sa mga oras na yun dahil hindi pumayag si Bia na magbigay ito ng tulong. Sa halip, pinatuloy ni Bia ang kanyang pagsisearch ng gamot upang i-injection niya kay Madam Carlota para tuluyan itong mamatay sa hospital kagaya ng ginawa ni Madam Carlota kay Beatrice Madrigal na mama ni Bia. Samantala, bumalik na lang si Chris sa loob ng hospital at nagtungo ito sa kwarto ni Madam Carlota. Mama, lumaban ka dahil ikaw ang kinilala kong ina. Sinubukan ko si Bia na hingian ng tulong pero hindi siya pumayag, Mama. But I try my best para mapasagot ko si Bia. Samantala, sa bahay ng mga Delgado, patuloy pa ring paghahanap ni Bia sa internet ng gamot upang i-inject niya kay Madam Carlota para tuluyan itong mamatay. Gotcha! Nakita rin kita at magagamit kita kay Madam Carlota. Tingnan ko lang, Madam Carlota, kung anong pakiramdam ng pinapatay. Ika ni Bia sa kanyang sarili, kaya naman agad-agad nitong binili upang gamitin niya kay Madam Carlota. Sa mga oras na yon, nagtungo si Mrs. Delgado sa kwarto ni Bia. Bia, anong ginawa mo, iha? Nagsisearch ako ng gamot, tita, at ito yung gamitin ko kay Madam Carlota. Oras na para paghigantihan ko ang mga Del Mundo. Bia, nakalimutan mo yata na doktor ako. Akin na, titingnan ko. Samantala sa mansyon, galit na galit si Don Sebastian dahil sa nangyayari kay Madam Carlota na binaril sa mga tauhan ni Mr. Delgado. Nakauna ka lang, Julio Delgado. Pero magtutuos tayo. Kapag buhay ang kinuha, buhay rin ang kapalit. Saad ni Don Sebastian sa kanyang sarili sa sobra nitong galit. Bogs, ihanda mo yung mga tauhan natin. Lulusob tayo mamayang gabi. Ika ni Don Sebastian sa kanyang tauhan. Tala, sa bahay ng mga Delgado, naghahanda rin si Don Julio Delgado para lusobin nila si Don Sebastian. Boy, pakisabi sa mga tauhan, maghanda sila at lusobin natin ang mansyon ni Don Sebastian mamayang gabi. Nakalipas ang ilang oras. Nabili na nila ni Bia ang mga kakailanganin niya upang gamitin kay Madam Carlota, kaya naman agad-agad siyang nagtungo sa hospital. Sa mga oras na yon, narating na nga ni Bia ang hospital. Tumingin-tingin muna siya sa paligid upang walang makapansin sa pagpasok niya doon sa hospital. At sa mga oras na yon, ang unang tinungo ni Bia ay ang locker ng mga nurse upang makakuha siya nito ng uniforme upang suotin niya at di siya mapansin sa pagpasok sa kwarto ni Madam Carlota. Oras mo na ngayon, Madam Carlota. Inay, maipaghiganti na kita. Kung gaano ka naghirap, ngayon maramdaman din ni Madam Carlota ang paghihirap mo. At nang nakakuha na si Bia ng uniforme, agad-agad niya itong sinuot at lumabas sa locker ng mga nurse doon. Kaya naman sa mga oras na yon, tumingin muna siya sa paligid at hinanap ang kwarto ni Madam Carlota.
At sa mga oras na yon, nakita naman agad ni Bia ang kwarto ni Madam Carlota. At dahil naka-uniforme siya ng pang-nurse ay hindi siya napansin. Kaya naman saktong dumaan siya doon sa may lab ay tinawag siya ng isang nurse. Nurse, pakidala nito sa room 304 sa kwarto ni Madam Carlota. Kaya naman, nakayuko si Bia, tinungo niya ang sinasabing gamot ni nurse upang dalhin niya doon kay Madam Carlota. Okay ma'am, thank you. Kinuha niya yon na nakayuko at naglalakad tungo sa room 304 sa kwarto ni Madam Carlota. Pagdating ni Bia sa room 304, hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang tingnan kung may tao sa loob o wala. Ngunit nag-iisa lang nakita niya si Madam Carlota na nakahiga ito sa kanyang kama. At dahan-dahan niyang tinungo ang loob at tiningnan si Madam Carlota. Katapusan mo na ngayon, Carlota. Siguro, maramdaman mo ngayon ang pinaramdam mo sa inay ko na unti-unti mong pinatay, kaya dapat lang din sa'yo ay mamatay. Kaya naman sa mga oras na yon, inilabas ka agad ni Bia ang gamot upang ma-injection kay Madam Carlota at tuluyan na itong mamatay. Itong para sa'yo, Carlota. Sana masaya ka sa lalakbayin mo dahil wala kang awang pinatay ang inay ko. Kaya naman ngayon, wala rin akong awang patayin ka, Madam Carlota. Ngunit sa mga oras na yon, akma nang i-injeksyonan sana ni Bia si Madam Carlota. Ngunit may biglang bumukas ang pinto. Excuse me, nurse? Patanong ni Chris sa nurse na nakita niya sa harap ng kanyang inay. Yes, chinik ko lang si Madam Carlota. At hindi na nagdugtong si Bia sa sagot niya na yun. Kaya naman hindi nagduda si Chris at bumalik ito sa labas. Kaya naman sa mga oras na yon, ipinagpatuloy ni Bia ang kanyang balak kay Madam Carlota. Kaya naman agad-agad kinuha niya nito ang dextrose at ininjeksyon ang gamot na pangpatay kay Madam Carlota. Katapusan mo na, Madam Carlota. Tingnan ko lang kung anong pakiramdam ng pinapatay. Oras na para ipaghiganti ko ang inay ko. Nang walang malay si Madam Carlota ay agad-agad kinuha ni Bia ang injection at nilagay ito sa swero ni Madam Carlota. Nagtagumpay si Bia sa mga oras na yon, kaya naman agad-agad siyang lumabas sa kwarto ni Madam Carlota. Ngunit sa mga oras na yon ay biglang bumalik si Chris. Nurse? Hindi tumitingin si Bia kay Chris dahil nahalata ni Chris ang pagmamadali ng paglabas ng nurse. Kaya naman sa mga oras na yon, tiningnan ni Chris ang mukha ng nurse. Bia? Ngunit itinulak si Chris ni Bia at akma sana itong tumakbo. Bia, anong ginawa mo dito? Hindi ka pwedeng makatakas. Bia, magsabi ka ng totoo. Ika ni Chris kay Bia. Ipinaghiganti ko lang ang inay ko, Chris. Ngayon, maramdaman ng mama mo kung ano ang ginawa niya sa ina ko. Bia, bakit mo ginawa yan? Hindi mo alam ang totoo. Hintayin mo ako at magtawag ako ng doktor. Nurse, Doc, si mama. Kaya naman sa mga oras na yon, tarantang-taranta ang mga nurse at doktor at pumunta sa kwarto ni Madam Carlota. At hawak-hawak pa rin ni Chris si Bia. Bia, mag-usap tayo. At sa mga oras na yon, nilingon ni Chris ang kanyang ina na nag-aagaw buhay. Bia, bakit mo ginawa ito kay Mama, Bia? Hindi mo lang alam ang totoo. Mama, lumaban ka, Mama. Kapag may nangyari sa mama ko, Bia, mananagot ka.
At sa pagkakataong yon, abalang-abala ang mga nurse at doktor upang iligtas ang buhay ni Madam Carlota. At sa mga oras na yon, pinalabas mo na si Bia at Chris. Bitawan mo ako, Chris. Wala kang karapatan para ganituhin ako. Ipinaghiganti ko lang ang inay ko. Kaya oras na para mamatay din si Madam Carlota. Ika ni Bia kay Chris. Sumunod ka sa akin, Bia. Ngunit sa mga oras na yon, pilit kumawala si Bia sa mga kamay ni Chris. Kaya naman nabitawan ito ni Chris at tumakbo si Bia palabas ng hospital. Ngunit sa pagkakataong iyon, "Hello guard, pakipigil yung babae dyan na lumalabas na nakadamit ng nurse." "Copy, Sir Chris," sagot naman ng guard na nasa labas. Akma namang palabas na si Bia. "Excuse me, ma'am. May tawag sa loob na i-hold kita." "Excuse me, I need to go." Na nagmamadali si Bia, ngunit hindi talaga siya pinakawalan ng mga gwardya hanggang sa dumating si Chris sa kinaroroonan ni Bia at sa mga guard. "Sumunod ka sa akin ng mahinahon, Bia, kung ayaw mong makulong." Kaya naman wala nang nagawa si Bia sa mga oras na yon, kaya sumunod siya at tinungo kung saan pupunta ang binata. Nagtungo ito sa sasakyan ni Chris. "Pumasok ka." "No need, Chris, please let me go." "Bia, kausapin lang kita. May kailangan kang malaman." Hanggang sa mahinahon na sabi ni Chris kay Bia, kaya naman napilitang pumasok ang dalaga sa loob ng kotse. Pero sa mukha ni Chris, mukhang galit na galit talaga ito dahilan ng ikinatatakot ni Bia. "Anong pag-usapan natin?" "Nangyari nang nangyari, Chris." "Bia, sabihin mo sa akin ang totoo kung ano ang ginawa mo kang mama para alam ng mga doktor kung paano gamutin si mama." "Bia, sana maunawaan mo ako at huwag mo ilagay ang batas sa mga kamay mo. Hayaan mong ako mismo ang tutulong sa'yo para malutas ang kaso mo. Kung kinakailangan na ipakulong ko yung mga magulang ko, ay gagawin ko para lang sa ikatatahimik mo." Ang galing mo namang magsalita, Chris. Sa mga oras na yun, may nagawa ka ba sa pinagagawa ng mama mo sa akin? Kung ikaw na sa katayuan ko, pinatay niya ang mama ko dito sa hospital at alam mo yan. Pinatay ng papa mo ang papa ko at pinademolish ang bahay namin. Alam mo rin yan. Ngayon, Chris, sabihin mo sa akin kung anong hustisya pa ba ang ilagay ko sa kamay ko. Tinalo niyo nga ako dahil sa sapat kong ebidensya na kahit ikaw sana mismo ang mag-witness sa akin, pero ikaw pang tumayong mga abogado ng mga magulang mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang lahat sa akin ang mawala ng pamilya, Chris. Kaya nagawa ko ito kay Madam Carlota. Bia, sana naunawaan mo ako, please. Tell me the truth. Anong ginawa mo kay mama? At anong gamot ang in-injection mo doon kay mama? Ika ni Chris kay Bia na iyak ng iyak at nagsusumamo para sabihin ng dalaga ang ginawa niya kay Madam Carlota. Samantala sa hospital, agaw buhay si Madam Carlota. Sa mga oras na yon, tumawag na ang doktor sa kay Chris upang bumalik sa loob at makita ang sitwasyon ng kanyang ina. "Hello, Sir Chris. Kailangan po namin kayo dito. Delikado ang lagay ni Madam Carlota." Ika ng doktor kay Chris. Okay, Doc. Bia, maawa ka sa akin. Kailangan ka ni mama ngayon. Kailangan mong malaman ang totoo, Bia. Ikaw lang tanging makagamot kay mama." Anong ibig mong sabihin, Chris? Alam mo sa una't hindi ako doktor. Bakit kailangan mong sabihin sa akin na ako ang makagamot kay Madam Carlota? Bia, makinig ka. Alam kong mahirap paniwalaan. Sana pakinggan mo ako ngayon. Bia, una sabihin mo muna sa akin kung ano ang gamot na nilagay mo kay mama para alam ng mga doktor ang gagawin nila kay mama ngayon. Nag-aagaw buhay siya, Bia. Maawa ka naman sa akin, Bia. Hanggang sa mga oras na yon, lumambot ang puso ni Bia at pinakinggan ang binata. At sinabi niya ang totoo na ang gamot niyang
nilagay para magamot si Madam Carlota. Sabihin ko sa'yo ang gamot na ginamit ko, pero pakawalan mo ako. Ika ni Bia kay Chris. Makaasa ka, Bia. Ngunit sa pagkakataong yon, kaya naman agad-agad sinabi ni Bia ang gamot. Ininjeksyonan ko si Madam Carlota ng ganitong gamot. Picturein mo na lang at ipakita mo sa mga doktor. Ika ni Bia kay Chris. Kaya naman agad-agad kinuha ni Chris ang kanyang cellphone upang picturein ang pinakita ni Bia na gamot na ginamit niya kay Madam Carlota para patayin ito. Nasabi ko na, pakawalan mo na ako. Hindi na nagpupumilit si Chris kay Bia kaya pinakawalan niya ito. At bumalik si Chris sa loob ng hospital. Ngunit papasok na si Chris sa loob ng hospital at sinalubong siya ng kanilang doktor. Sir Chris, sana hindi ka mabibigla. We do our best. Pero hindi nakayanan ni Madam Carlota. We found other substance sa swero ni Madam Carlota at dahilan yun ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo kami, Sir Chris, ginawa namin lahat pero wala na talaga si Madam Carlota. Sa pagkakataong yun, Dok, hindi maaari. This is wrong what I hear. Gawin yung lahat, doktor, buhayin niyo ang aking ina. Ika ni Chris sa mga doktor. Sir Chris, it's true. No! Pasigaw ni Chris na nag-iiyak at sa mga oras na yon, galit na galit si Chris kay Bia. At sa mga oras na yon, inisip ni Chris si Bia. Bia, hindi mo lang alam ang nararamdaman ko, ang sobrang sakit kahit hindi ko tunay na ina. Pero kapag malaman mo ang totoo ngayon na ang sarili mong ina ay siyang pinatay mo. At sa mga oras na yon, tumawag si Chris kay Don Sebastian Del Mundo. Hello? Oh, hello Chris, iho. Papa, nakakalungkot na balita. Kailangan kita ngayon sa ospital. Pumunta ka, Papa. Dito na lang tayo mag-uusap. Chris? Ano yon? Hello, iho. Hello. At hindi na nagsalita si Chris at ibinaba niya ang telepono. Kaya naman sa mga oras na yon, agad-agad si Don Sebastian nagtungo sa kanilang hospital para alamin kung ano ang nangyayari at kung ano ang sinasabi ni Chris kailangan niyang malaman sa hospital. Crisanto, what's wrong? What's wrong here? Pasigaw ni Don Sebastian na tiningnan si Madam Carlota na wala nang nakakabit na mga aparato. Papa, I don't know how to start to tell you everything. Bakit? Anong nangyari? Carlota, bakit anong nangyari sa mama mo at wala na mga aparato? Pagalit na tanong ni Don Sebastian kay Chris at kasunod-sunod na mga tanong. Papa, hindi ko alam paano umpisahan sasabihin sa inyo. Nagpunta si Bia dito kanina at nakita ko siya dito sa harap ni Mama. Nung una, akala ko lang kasi nurse siya. Kaya naman nung nakita ko siya, lumabas ako sa labas. Pero nung bumalik ako, nakasalubong ko, gawa nung sa hindi maganda niyang kinikilos, hinawakan ko ang nurse at tiningnan ko si Bia, Papa. At hanggang kinausap ko siya doon sa labas, nasabihin niya kung anong ginawa niya kay Mama. Matagal niyang sinasabi na agapan pa sana si Mama. Pakwento ni Chris sa kanyang ama. Ano? Tapos anong ginawa ni Bia kay Carlota? Pagalit si Don Sebastian. Na-injeksyonan niya ito, Papa. Itong klaseng gamot ang in-injeksyon niya sa swero ni Mama. Kaya nung una nag-agaw buhay si Mama at di nakayanan. Hanggang sa nasawi ito. Paiyak ni Chris na kwento niya kay Don Sebastian. Bia, wala kang alam.
na hinanakit ni Don Sebastian dahil anak niya si Bia. Sa mga oras na yon, nakauwi na si Bia sa kanilang bahay. Ate, saan ka galing? Pagtatanong ni Gail kay Bia. May ginawa lang ako, Gail. Oh, Bia, iha, nandito ka na pala. Sumunod ka sa akin. Ika ni Mrs. Delgado kay Bia dahil gusto niya itong kausapin kung nagtagumpay ba sa kanyang plano. Ah, tita, doon lang muna tayo sa kwarto ko. Baka marinig tayo ni Gail. Ah, sige, susunod ako, mauna ka na. Ika naman ni Mrs. Delgado kay Bia. Tita, natatakot ako ngayon. Hindi ko alam ang mga nagawa ko. Isa na akong kriminal, tita. At alam ko, sa mga oras na yun, hindi yun mabubuhay si Madam Carlota. Dahil ininjection ko lahat ang mga gamot na yun kay Madam Carlota. Dapat lang yun, Bia. Huwag kang mag-guilty. Kasi sa mga oras noon, ganun din ang pakiramdam ng iyong ina na pinapapatay ni Madam Carlota. Tita, but I'm still guilty. Hindi ko talaga alam kung anong mayroon akong nararamdaman ngayon. Parang gusto kong bumalik sa hospital at kumustahin si Madam Carlota. Para ba akong may naramdaman na pumiga sa puso ko sa sobrang sakit ang malaman kong mamatay si Madam Carlota. Bia, lakasan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Lalabanan natin sila. Okay? Kaya mag-rest ka na dyan. May gagawin lang ako. At sa mga oras na yon, iniwan ni Mrs. Delgado si Bia at nagtungo siya sa kanyang asawa. Honey, may good news. Yes, son. Ano yon? Bilisan mo na at good news yan. Kailangan ko malaman. Sagot ni Mr. Delgado sa kanyang asawa. Pumunta si Bia sa ospital at nagtagumpay siya sa kanyang plano na patayin si Madam Carlota. Bravo, bravo, bravo. Magandang balita ngayon, honey. Hindi nyo alam kung gaano nyo ako pinasaya ni Bia. Dahil sa mga oras ngayon, nagluluksa na si Don Sebastian del Mundo sa pagkamatay ni Doña Carlota. Mantala sa hospital, nangingibabaw pa rin ang galit ni Chris kay Bia. Kaya naman, naisip ni Chris na pumunta sa pulisya upang isuplong si Bia. Kaya naman sa mga oras na yon, agad-agad ang tinungo ni Chris ang pulis upang mag-file ng kaso kay Bia Madrigal. Kaya naman sa mga oras na yon, nagtungo ang mga pulisya sa bahay ng mga Delgado. Kaya naman pagdating ng mga pulis doon sa bahay ng mga Delgado ay nagdoorbell ito. Nagbukas naman ang gwardiya sa gate. Excuse me, may search of warrant po kami for Bia Madrigal sa salang pagpatay kay Doña Carlota sa hospital. But ng mga pulis ang search warrant sa guard, kaya naman pumasok ang mga pulis sa loob. Bumungad naman doon si Mr. Delgado. Excuse me sir, ano po ang atin? Naparito po kami, Mr. Delgado, para hulihin si Bia Madrigal sa salang pagpatay kay Madam Carlota. At narinig yun ni Bia na may naghahanap sa kanya. Kaya naman lumabas si Bia para tingnan kung sino ang naghahanap sa kanya. Excuse me, I'm Bia Madrigal. May search warrant po kami sa iyo, Miss Bia Madrigal, sa salang pagpatay kay Madam Carlota sa hospital. At ang nagkaso sa iyo, walang iba kundi ang anak ni Madam Carlota na si Chris Del Mundo. Kaya naman sumama ka ng maayos nang walang alinlangan para wala na tayong pag-usapan. Ika ng pulis kay Bia. At sa mga oras na yon, kusang sumuko si Bia at sumama ng mahinahon sa mga pulis patungong presinto.
At hanggang sa dumating na sila sa presinto kung saan naghihintay si Chris doon. Sa mga oras na yon, nung nakita ni Chris si Bia na dala-dala ng mga pulis, ay nilapitan niya ito at kinausap. Mabuti naman at sumama ka sa kanila ng kusa, Bia. Dahil dito ka nababagay. Dahil pinatay mo ang kinilala kong ina. At bago ka man makulong, gusto ko lang malaman mo na ang pinatay mo na si Madam Carlota ay siyang sarili mong ina. Ano? Anong pinagsasabi mo, Chris? Kaya kung isugal ang buhay ko, Chris, kahit sa anong paraan, dahil buhay ng ina ko ang inutang ni Madam Carlota, kaya buhay niya rin ang kabayaran para lang sa ikatatahimik ng kalooban ko. Bia, may kailangan kang malaman. Si Madam Carlota ang kinilala kong ina ay siyang tunay mong ina. Ano? Nagbibiro ka ba? Anong pinagsasabi mo, Chris? Bia, makinig ka. Ikaw ang tunay na anak nila ni Mama at Papa. Ang magulang ko ay sina Franco Madrigal at Beatriz Madrigal na pinatay din ng mga Del Mundo. Hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon magsalita upang ipagtapat ko sa iyo lahat, pero huli na, Bia. Ngayon makulong ka dahil sa salang pagpatay sa sarili mong ina, Bia. Pagalit ni Chris na sinasabi niya ang totoo kay Bia. Kailanman, Chris, hindi ko hinangad na maging magulang ko ang mga demonyo. Paano mo naman napapatunayan na ang mga demonyong katulad ng mga magulang mo ay siyang magulang ko? O yan, Bia, tingnan mo. DNA test mo yan at DNA test ng kinilala kong mga magulang. Siguro naman, abogado ka, matalino ka, at alam mo yang basahin. Binigay ni Chris ang DNA test ni Madam Carlota, ni Don Sebastian Del Mundo at kay Bia. Sa mga oras na yon, binasa ni Bia ang DNA test na binigay ni Chris sa kanya at nakasaad doon ang tunay na mga magulang ni Bia ay sina Madam Carlota at Don Sebastian. Pero alam mo bang masakit dyan, Bia? Ang mga magulang ko na tunay na sina Franco Madrigal at sina Beatriz Madrigal ay hindi ko nakasama dahil pinatay sila ng mga kinilala kong mga magulang. Bia, gusto kong malaman ang kalooban mo. Ng sarili mong ina ay siyang pinatay mo. Nunumbat ni Chris kay Bia at si Bia sa mga oras na yon, hindi na siya nagsasalita habang tiningnan niya ang DNA test na nagpapatunay na si Madam Carlota at Don Sebastian Del Mundo ay ang kanyang tunay na mga magulang. Sa mga pagkakataong yon, binasa naman ni Bia ang nakasaad sa DNA test. Samantala, sa hospital, naroon si Don Sebastian at tinitigan niya si Madam Carlota. Carlota, patawarin mo ako. Sa pagkakataong ito, wala akong nagawa. Hindi ko man lang nagawa na bantayan ka dahil hindi ko alam na siya ang anak pala natin, na siya rin palang mismong papatay sa iyo, Carlota. Sa pagkakataong ito, Carlota, hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Bia dahil matagal natin na hindi siya nakasama. Sa ngayon, Carlota, kung nakinig ka man sa akin, turuan mo ako kung anong dapat kong gawin sa kay Bia. Umiiyak na sabi ni Don Sebastian sa harap ni Madam Carlota. Samantala, sa bahay ng mga Delgado. Honey, magbihis ka at susundan natin si Bia. Okay, honey, hintayin na lang kita sa labas at ihanda ko muna ang mga tauhan ko. Sige, Han, bilisan ko na lang, ika ni Mrs. Delgado kay Mr. Delgado. Habang naglalakad si Mr. Delgado,
nagluluksa ka na ngayon, Sebastian Del Mundo. Hindi pa yan ang unang higanti ko sa'yo. Abangan mo ang kasunod na katakam-takam na kailanman ay hindi mo malilimutan. Ika ni Julio Delgado sa kanyang sarili habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan upang susundan nila si Bia sa presinto. Sa presinto naman, handa ka na bang makulong, Bia? Oh no, paano ito katotoo, Chris? Paano ito nangyari? Wala akong ibang magulang, kundi sina Tatay Franco Madrigal lang at sinay Beatriz Madrigal. Bakit ang gulo nito? Sabihin mo sa akin ang totoo, Chris, ngayon. Paano ito nangyari? Kasi ang hirap sa'yo, Bia, noon. Gusto kitang kausapin pero iniiwasan mo ako. Kung pinakinggan mo lang ako noon, hindi sana ito nangyayari ngayon. Sa ngayon, Bia, paano mo maibabalik ang buhay ng iyong tunay na ina? No! Paano mo nasabi, Chris? Ang tunay kong ina ang siyang mismong nagpahirap sa akin at muntik na akong napatay. Pinatay niya si Nay Beatriz Madrigal at pinatay ni Don Sebastian si Itay. Ngayon, Chris, ituro mo sa akin kung paano ko matanggap yun lahat. Wala akong dinala sa puso ko, kundi ang paghigantihan ang mga Del Mundo. Ngayon, ang paghiganti ko kay inay, napatay ko si Madam Carlota. Ngayon sabihin mo sa akin na siya ang tunay kong ina? Hindi mangyayari dahil kailanman hindi ako nagkaroon ng mga magulang na kagaya nila, Madam Carlota at Don Sebastian Del Mundo. Kayang DNA test na yan, itong nababagay sa kanya. Pinunit ni Bia ang DNA test sa mga pagkakataong yon. Maniwala ka, Bia, yan ang totoo. Nalaman namin yon doon sa hospital kung saan nakakonfine si Nay Beatriz Madrigal. Sa mga pagkakataong yon, nanganak si Nay Beatriz Madrigal. Kasabay din yon ng panganganak ni Mama Carlota. At sa pagkakataong iyon, nagkapalit tayo, Bia. Naalala mo ba sa mga panahong iyon na nabaril ako? Nagdonate si Mama ng dugo, ngunit sa laboratory, hindi nagmatch ang dugo namin ni Mama at kay Papa. Kaya nagtaka sila sa mga panahong iyon kung bakit hindi kami match ng aking mga magulang. Tanong yun ni Mama sa mga doktor sa hospital kung bakit hindi nagmatch ang aming dugo. Ang sagot naman ng doktor, baka naman nagkapalit sa mga panahong yon ang mga bata. Kaya naman tiningnan nila ni Mama kung sino ang kasabayan niyang nanganak sa mga panahong yon. Walang iba, Bia, kundi si Nay Beatriz Madrigal at si Mama Carlota ang nagkasabay na nanganak sa mga panahong yon. At sa mga pagkakataong yon, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Naalala mo naman siguro nung si Sheila ay pumunta sa inyo sa Batangas. Ang mama ni Sheila ay nag-utos kay Sheila na kumuha ng iyong buhok. Pagkatapos nun, dinala ni Sheila sa kanyang ina at inihatid ni Aling Puring sa bahay at ibinigay niya ang iyong buhok kay Mama Carlota, Bia. Halika nga, Bishi, tanggalin ko muna yung mga balakubak mo. Kaya pala sa mga pagkakataong iyon, tinanggalan ako ni Sheila ng mga balakubak. Yun pala yun ang purpose niya sa pagpunta sa akin. Naalala ko na. Chris, habang yumakap si Bia kay Chris, Bia, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, Bia. Na ang tunay kong magulang, si Nay Beatriz Madrigal at si Tay Franco Madrigal ay aking tunay na mga magulang at pinatay ito
ng aking kinilalang magulang, Bia. At ngayon, paano na ito, Bia, na ang iyong tunay na ina ay siyang pinatay mo? Wala na si Mama Bia. At umiyak nang umiyak si Chris habang yakap niya si Bia. Chris, paano ko ito maintindihan? Isa akong kriminal. Kung totoo ang iyong sinasabi, pinatay ko ang aking tunay na ina. At umiyak nang umiyak si Bia. Kung ikaw man yung tunay kong ina, Madam Carlota, pero bakit gano'n na lang ang pagpapahirap mo sa akin at sa pamilya ko? Ngayon, napatay kita, pero ikaw pala ang sarili kong ina, Madam Carlota. Hanggang sa mga pagkakataong iyon, dumating sila Mr. and Mrs. Delgado sa presinto. Bia, iha, kumusta ka dito? Tita, tito, hayaan niyo muna ako dito. Gusto ko lang pagbayaran ang mga kasalanan ko. Pagsisisi ni Bia sa kanyang sarili, sa nalaman niya at sa nagawa niya kay Madam Carlota. No, iha, papiyansahan ka namin, ilabas ka namin, huwag kang mag-alala. Tita, gusto ko munang mapag-isa at gusto ko munang magpalipas dito ng gabi. Bukas na lang po niyo ako dadalawin. Sige iha, dinalhan ka namin ng pagkain at damit at bukas na bukas din, ilabas ka namin ng tito mo. Okay? Salamat po, tita. Ate Bia, ano ba yung ginawa mo, Ate Bia? Gail, it's okay. It's my fault. At kahit buhay ko, kaya kong ibayad, Gail. Huwag kang mag-alala. Please, bukas nyo na lang ako dalawin at kausapin. Sige iha, pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay ilabas ka namin. Salamat po, tita. Gail, umuwi muna kayo, okay? Huwag mag-alala kay ate. I will be fine. Okay po, ate. Mamimiss kita, ate. Ika ni Gail na umiiyak sa kanyang Ate Bia. At sa mga oras na yon, tumalikod na nga si Gail at si Mr. and Mrs. Delgado at naiwan si Chris na kausap muna si Bia. Chris, kung totoo lahat ang sinasabi mo sa akin ngayon, now, please, tell me what I'm doing. Handa akong magbayad sa mga kasalanan ko kay Madam Carlota. Kapalit yun ng kapatawaran ko sa aking sarili na mismong ina ko pala ang siyang pinatay ko. Bia, kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana itong mangyayari. Hanggang sa mga oras na yon, dumating bigla si Don Sebastian Del Mundo. Bia! Pasigaw ni Don Sebastian kay Bia habang papalapit doon sa presinto ng pulisya. Anong ginawa mo kay Madam Carlota? I will not tolerate you for doing this to your mom, Bia. Sabay sampal ni Don Sebastian kay Bia. Papa, wag! Sigaw ni Chris kay Don Sebastian. Bigla namang tingin ni Bia kay Don Sebastian at galit na galit ito. Nagawa mo akong sampalin, Don Sebastian? Kulang pa ba yan? Itong kabila, sampalin mo na rin. Kung hindi, patayin mo na rin ako. Bakit, Don Sebastian? Nung pinapapatay ni Madam Carlota ang aking inay, may nagagawa ka ba? Anong naramdaman ko, Don Sebastian, bilang anak? Masakit, di ba? Sa'yo asawa lang yan. Pero yung pinapatay ng asawa mo ang aking inay, Don Sebastian, ramdam mo ba yun? Ikaw, sa harap ng mga kapatid ko, pinapatay mo ang aking itay. Ramdam mo ba yun ang sakit, Don Sebastian? Ngayon,
Ipinaghiganti ko lang ang aking pamilya. Ganyanin mo ako? Masakit, di ba, Don Sebastian? Masakit ang mawala ng minamahal. Pero bakit mo ginawa sa mga magulang ko yun? Ngayon, sa pagpatay ko kay Madam Carlota, handa kong ibayad ang buhay ko para lang sa ikaliligaya mo, Don Sebastian. Pagalit ni Bia, nasagot niya kay Don Sebastian. Bia, at hawak ni Don Sebastian ang kanyang ulo at dibdib. Papa, easy ka lang, baka atakihin ka. Ika ni Chris sa kanyang ama. Bia, siguro ngayon, alam mo ang katotohanan. Hindi mo alam ang pinagagawa mo. Siguro, alam mo ngayon na ikaw ang tunay kong anak at si Carlota ang iyong tunay na ina. Ngayon, Bia, paano ko naman tanggapin na ang siyang tunay mong ina ay siyang pinatay mo? Ang sakit-sakit sa loob, Bia. Tama na, Don Sebastian. Hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako kung paano paniwalaan ito lahat. Akala mo ba ganun lang kasimple? Akala mo ba hindi ako nasasaktan? I feel so guilt. Gusto ko na rin mamatay. Kaya kung gusto mong patayin ako, patayin mo na ako. Ika ni Bia kay Don Sebastian na nag-iiyak. Ang sama-sama mo talagang tao, Don Sebastian. Nakita mo kung totoo nyo talaga akong anak. Pero bakit hindi ko alam ngayon kung anong paniwalaan ko at anong totoo? Ngayon, kung ikaw ang ama ko, kung si Chris ang anak ng mga magulang ko, si Tay Franco at si Nay Beatrice, ako ang nasasaktan dahil ikaw mismong pumatay. Ikaw, Chris, ngayon, tanungin kita kung anong pakiramdam ng mawala ng magulang. Tatahimik-tahimik ka lang ba dyan? Pagtatanong ni Bia kay Chris. Yumuko naman ito si Chris at sumagot. Sa ngayon, nagulat ako nung nalaman ko ang totoo. Ngunit kinilala ko talagang magulang. Si Dad Sebastian at si Mama Carlota, Bia. Ngayon, kung tanungin mo ako kung anong pakiramdam, nung una pa lang halos gusto ko nang mamatay. Dahil kailanman hindi ko na makasama ang mga magulang ko dahil napatay na ito ng mga kinilala kong magulang. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, nanghinayang lang ako, Bia, dahil buhay pa sana. Ngunit nasawi ikaw mismo ang pumatay sa iyong tunay na ina. Papa, sa ngayon hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Pero paano naman ako? Paano na yung pinatay niyong mga tunay kong magulang? Ngayon, anong magagawa mo sa ginawa ni Bia sa pagpatay kay Mama? Kaya mo bang ipakulong ang sarili mong anak? Ikaw ang magdesisyon dyan, Papa. Dahil kung ako lang managot sa batas, ang dapat managot. Sagot ni Chris kay Bia at kay Don Sebastian. Handa akong pagbayaran ang kasalanan ko, Don Sebastian Crisanto del Mundo. Kaya wag niyo akong alalahanin dahil handa kong itaya ang buhay ko para sa ikakatahimik ng lahat. Ika ni Bia kay Don Sebastian at kay Chris. Iurong ang demanda, Crisanto. Ika ni Don Sebastian kay Chris. Papa, may batas tayo. Ang sabi ko, iurong ang demanda. Maliwanag? I will go now. Ika ni Don Sebastian at iniwan niya si Bia at Chris. Umuwi ka na lang, Bia. Kung gusto mong ihatid kita, ihatid na lang kita. Ika ni Chris kay Bia. Chris, kung hindi naman nakakahiya,
Pwede ba akong sumama sa hospital? Nakiusap si Bia na sumama kay Chris. Ikaw, kung gusto mo. Tara, pagyayaya naman ni Chris kay Bia. Hanggang sa mga oras na yon, hindi na nga nagdemanda si Don Sebastian at Chris. Hanggang sa nakarating sila sa hospital kung saan naroon pa si Madam Carlota. At bumaba si Chris at Bia at nagtungo sa loob ng hospital. At binuksan nila ito, ang kwarto kung saan pa nakahimlay si Madam Carlota. At naabutan yon nila Bia at Chris si Don Sebastian sa loob dahil nauna ito sa kanila. Sa mga pagkakataong iyon, lumapit si Bia kay Madam Carlota. Madam Carlota, alam ko mahirap paniwalaan ang mga nangyayari ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. At hindi ko alam paano paniwalaan ang lahat ng ito. Kung lahat man ito ay totoo, Madam Carlota, sana may puwang ako sa puso mo na magpatawad, dahil napatawad ko na kayo sa puso ko. Dahil sa sobrang galit ko sa pagkawala ng mga magulang ko, nagawa ko itong patayin ka, na siya palang ikaw ang aking ina, Madam Carlota. Mama, patawarin mo ako. Pag-iiyak ni Bia sa harap ni Madam Carlota. Sa mga pagkakataong iyon, niyakap naman siya ni Chris. Bia, tahan na. It's alright. Wala namang gusto sa may nangyari. Parehas lang tayong pinaglaruan ng mga panahon. Ika ni Chris kay Bia at gusto niya itong patahanin. At sa mga oras ding yon, tumingin si Bia kay Don Sebastian. Don Sebastian, lumapit si Don Sebastian at niyakap ng higpit si Bia. Papa, patawarin mo ako. Napatay ko pala ang sarili kong ina. Gusto ko na ring mamatay. Hirap na hirap ako sa isiping ito. Papa, ng pag-iiyak ni Bia, nagyakapan silang tatlo, si Chris, si Don Sebastian at si Bia. Abangan